naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Aratiles po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, iba't ibang reaksyon sa pagpapadismiss ni BP Sara ng impeachment complaint niya sa impeachment court. At ilan dito, yung duwag daw siya, takot humarap sa impeachment court. Sasagutin po natin yan, no? Yung sinasabi nilang duwag daw si BP Sara, kaya niya pinadidismiss yung kanyang kaso sa Supreme Court. Pag-uusapan din po natin, ito po, yun pong hindi masagot-sagot ni Auntie Claire, no? Yung direktang akusasyon na lumulobo ang utang natin pero hindi naman alam kung saan napupunta. At iba pa pong mga balita, may good news din po tayo dyan sa gera sa Middle East. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Pag-usapan natin, no? Good news po muna. May pahayag po si President Donald Trump. Ito po, Trump says Israel and Iran agree to total ceasefire, no? Bagamat ito po ay hindi po sinasang-ayunan ng Iran, no? Pero sinabi rin po ng Iran na kung titigil po ng kabobomba ang Israel, titigil din sila. So nakabatay po yan, yung aksyon ng Iran ay pagganti, di po ba? So kung titigil na po sa pambobomba itong Israel at hindi na po uulit yung US, sabi naman po ng US, hindi na nila bobombahin yung Iran, mukhang magkakaroon po ng kapayapaan. Imagine niyo, no? Ang nag-solve na po ng problema para sa mga OFW, sila na rin. Kaya good news po yan, lalo na po sa ating mga OFW kasi hindi po natin maasahan tong ating gobyerno. Ni plano po, wala eh. Ni plano po ng gagawin. No? Walang bus, walang eroplano, walang mga barko na nakahanda para pauwi ng mga kapwa natin Pilipino. Mabuti na rin yun. Kasi kung tumigil na po ang gera at nagkusa na sila na manahimik pare-pareho, tapos pinauwi natin, wala naman trabaho dito, wala naman pondo na ibibigay sa kanila ng ayuda. Ang ayuda po rito para lang po sa, yung malalaking ayuda lang po rito para lang po sa nakatira sa imbornal na adik. Ayan po. Thank you very much muna. Ang ganda namang buena mano nito, no? Hindi pa tayo halos nagsisimula. Nasa introduction pa lang tayo, may nagpakape na agad. Maraming salamat. Dito po sa nagpakape. Hindi ko na nabasa. Teka lang, hanapin ko muna. Hindi po pwedeng hindi natin batiin ang mga nagpapakape. Thank you very much po kay Miss Judge, yan, na nagbigay sa atin ng 200 pesos na pangkape. Okay, punta na po tayo rito, no? Good news po yan. Maraming salamat po sa mga leaders, lalo na po itong mga leaders natin na may nuclear weapon. Akala ko po talagang yung matutuluyan na po na mas lumala, mas ma-involve po yung iba't ibang bansa. At higit sa lahat, makakita tayo ng talagang, talagang nuclear weapon na ginamit dito. 6-2, Siaton, thank you very much sa pagpapakape ni 6-2. Ayan. Okay, punta na po tayo sa ibang balita. Matapos yung good news, dito na tayo sa mga hindi ganong good news. Ito po, tignan niyo po to si Conti, no? Talagang nahilera na lang po siya sa paninira sa mga Duterte.
Ito po ang latest sa sinasabi po ni Conti. Marami silang, yung pamilya Duterte daw, marami silang pera at maraming chismis na bilyon, trilyon ang tinanggap nila even from drug lords. Nakita na po ninyo? Ito po matindi po yung media natin, no? Sinabi na nga ng tao na chismis lang. Kino-cover pa rin nila to si Conti. Chismis na lang po ang panira sa mga Duterte. Yan, no? Marami silang pera, maraming chismis. Sinabi na mismo yung salita, maraming chismis. Pati ba naman yan, papatulan nyo pa rin. Chismis na nga lang ni Conti na yung bilyon o may trilyon pang pera na tinanggap galing sa mga drug lords. Ibang klase ka talaga, Conti. Yan po ang mga naninira sa ating Tatay Digong at sa patuloy na naninira sa mga Duterte. Panay chismis lang. Okay, dito na po tayo sa hindi po chismis. Isa po sa mga pinahayag ni BP Sara dito po sa Australia nung siya nagpunta. Saan napupunta yung ating inuutang, no? Ito po, bakit 16 trillion na ang utang natin at wala pa rin tayong nakikita? Okay, 16 trillion yung kabuuan na yan, no? 16 trillion. Ito naman po ang sagot ni Auntie Claire. Alam mo, akala mo si Auntie Claire, masagot niya lang ng pamimiloso po, nasagot na niya eh. Sabi ni Auntie Claire, mahirap turuan ng walang alam at walang balak umalam. Alam mo, Auntie Claire, tinatanong na kayo ng reporter eh. Saan daw napupunta yung mga inuutang natin under BBM? Tinatanong ka na, ang isasagot mo lang, mahirap turuan ang mga walang alam at walang balak umalam. Minsan, tinatanong sila ng proyekto, ano sinagot niya? Manood kasi kayo sa PTV4 para makita niyo yung proyekto. Mas madali pong sabihin, ito yung mga proyekto namin. May malalaki kaming mga flagship program. Ito ang mga pinagkagastusan. Di po ba mas madaling sabihin yun kaysa pinaiikot nyo pa na mahirap turuan ng walang alam at walang balak umalam? Hindi nga malaman eh. Kaya nga nagre-react eh. Bakit 16 trillion na utang natin at patuloy na lumulobo ang utang natin? Iba pa po 16 trillion ng utang. Iba pa po yung binenta. Iba pa po yung binentang ginto, iba pa po yung nilipat na pondo mula PhilHealth, iba pa po yung mga create na pondo mula para sa Maharlika Fund. Napakarami pong gumalaw na pera. Ang tanong, saan napupunta yung mga pera na yan? Utang pa lang nga yung tinatanong ni BP Sara eh. Kung tutusin, ang dami pa po yung hindi masagot. Sa tulong ng media, tinatago ninyo. No? Sa tulong ng media, tinatago ninyo yung mga pinagdadalan ng pera ng taong bayan. Kasi yung media, sinabi lang, kita nyo, may follow-up pa ba? Pag sinabi na ni Auntie Claire, mahirap turuan ng walang alam at walang balak umalam, hindi na po kikibo yung media. Isa lang yung kumikibo dyan sa Malacanang press con. Yung ano lang, anong pangalan nun? Yung taga Net25 lang. Bakit po? Bakit po ganyan kayong media? Si Eden lang. Binabara pa palagi. Hindi po ba? Walang katuturan talaga itong ano natin, itong gobyerno natin. Kaya alam na alam mo wala talagang ginagawa eh. Pero meron na pong, siyempre, alam nyo naman yung mga netizens natin. Eto po. Total, sinasabi nyo lagi na si Duterte ang may utang. Ito po ang utang ng Pilipinas. Ayan.
National debt Duterte 2016 to 2022 from 5.95 trillion to 12.79 trillion, increase of 6.84 trillion. Yan po yung nautang sa panahon ni Pangulong Duterte. BBM, April 2022, BBM 2022, mula nung umupo, hanggang April 2025. April pa lang ha, marami pa pong inuutang ngayon. Tuloy-tuloy po ang pangungutang. Ang utang na po ng Pilipinas ay 16.75 trillion, increase of 3.96 trillion. So kalahating taon pa lang, kalahating termino pa lang, may 3.96 trillion ang nadagdag sa utang. Ibig sabihin, malalagpasan niya po yung inutang ni Tatay Digong. Sa rate po ng pangungutang ni Marcos, malalagpasan niya po. Lumobo lang naman yung utang ni Tatay Digong nung panahon ng pandemya. O kahit na sabihin nyo na pandemya, hindi lang sa pandemya ginamit yan. Totoo po yun. Dahil natatandaan nyo, pandemya na, nagbi-build pa si Tatay Digong. Naalala nyo yun? Tuloy-tuloy po yung proyekto kahit may pandemya. Ano po pagkakaiba kung parehong nangungutang? Ito po ang malaking pagkakaiba. Sa panahon ni Tatay Digong, aminado ang lahat. Wala pong makakadeny na mayroon tayong golden age of infrastructure. Sa panahon din po ni Tatay Digong, meron din po tayong malaking pinagkagastusan na COVID. Dahil COVID, meron pong pandemic. Ang tanong, meron po ba tayong mga malalaking infrastructure project ngayon? Ikalawang tanong, meron po bang pandemic ngayon? Bakit yung rate ng pangungutang natin sa panahon ni BBM mas malaki pa kaysa sa panahon ng pangungutang ni Tatay Digong? Tapos, dahil wala kayong pag-amin, bukod pa yan hindi pa tayo nagbenta. Pandemic na po, hindi po nagawa ni Tatay Digong na magbenta ng malakihang, maramihang ginto na kasi laki ng mga binibenta nito. Wala pong umaangal sa utang noong araw. Panahon ni Tatay Digong, hindi pala noong araw. Noong panahon ni Tatay Digong, wala pong nagrereklamo sa utang. Bakit? Alam nila, nakita nila halos lahat ng tao, binakunahan. Mahal po ang bakuna. Libre lang yung bakuna sa atin. Lahat ng tao, as in lahat ng Pilipino. Yung mga ayaw magpabakuna, yun lang ang hindi nabakunahan. Pero kung gusto mo, willing kang magpabakuna, hindi po libre yun. Libre sa atin, pero may bayad po yun. Ang nagbayad po nun, yung inutang ni Tatay Digong. Ano pong bakuna meron tayo ngayon? Na lahat binakunahan. Ilang beses kayo nabakunahan? Ilang beses tayo nabakunahan? Meron po. Anong hindi natin alam? 4,000 o 3 to 4,000 po ang presyo ng bakuna. We still don't know. Magtanong lang kayo, mag-Google kayo. Hindi na nga uso Google. Ang dami na po magtatanungan. Magtanong lang kayo. Ngayon na natin. Baka sabihin nyo na naman, ini-issue nyo ba yan? Hindi alam ang presyo. How much is the vaccine for COVID? Diyos ko, hindi raw alam ang presyo. Ang babaw ba? Ayan, no? Per dose. $45 to $85. Yung mga hindi po nagpabakuna, hindi po dahil ayaw, walang pondo. Pinondohan po yan. Hindi po yan na out of place po yung ano nyo Na out of place po yung inyong pagpuna. Ang tanong, alam po natin yung pinagkagastosan
ni Tatay Digong. Golden age nga eh, ng infrastructure. Napakarami po napagawa. Ang tanong, ano po napagawa? Meron bang infrastructure na napagawa? Meron din po. Ito po, ang pinuntahan po ng pera natin, kahit halongkatin nyo pa po, dalawang bagay. No? Infrastructure at saka, ngayon itong pinag-usapan natin, infrastructure pa rin at saka ayuda. Wala na tayong problema sa ayuda dahil alam na natin kung paano ginastos yan. Pinamudmud yan nang hindi natin alam kung paano. Hindi malinaw di ba? May nakakatanggap ng ganito, may nakakatanggap ng ganun. O, ikalawa, anong infrastructure ba dong? May nakita ba kayo infrastructure? Wala. Pero, ang laki po ng ginastos natin na infrastructure. Ano po ang pangunahing infrastructure ngayong panahon ni BBM? Flood control projects. Grabe po. Daang-daang bilyon. Taon-taon. Trilyon na po ang ginagastos natin sa flood control. Tanungin mo naman kung saan yung flood control. Natatawa ko rito sa isang reporter ng GMA. 4 na oras niya raw nilakbay mula sa Commonwealth hanggang papunta ng GMA. O, dahil po yan sa may baha. May baha. Asan yung flood control? Alam nyo, simple lang po. Basura lang yung nakita ng GMA Bumabara, basura, kaya may baha. Di po kinakailangan. Kaya ang suggestion ng GMA reporter na hindi niya naman po naisip, sinuggest niya lang dahil naipit siya sa baha, sana damihan yung drainage. Simple lang, no? Ang flood control is all about drainage. Hindi po kinakailangan ng napakalalaking infrastruktura, napakalakas na gastos, drainage system po, at saka maglinis ng basura. Yan po, ginawa po yan ni Tatay Digong. Paglilinis ng Ilog Pasig, paglilinis ng mga, yung culture ng paglilinis. Kasi nakikita mo, ang dami naglilinis, mahihiya ka na magtapon Nung panahon ni Tatay Digong, nakakahiya magtapon kung saan-saan. Okay. Mayroon pong pinagkagastusan yung inutang natin kay Tatay Digong. Ngayon po, yun nga ang tanong saan napunta yung inutang? Sabay pa yan. Ano problema sa Dolomite? Pinoproblema nyo na naman yung Dolomite. Kayong mga dilawan talaga, Problema nyo Dolomite? Dating basurahan yun. Ngayon pasyalan na. At saka, dalawa daw po flood control project at mga barangay multipurpose hall. Diba? Ang layo, no? Pareho lang halos yung inutang ni Tatay Digong at inutang ni BBM, pero hindi mo makitaan ng malalaking infrastructure. Yun po yung diferensya. Anti-clear. Lagi nyo wala pong maniniwala sa inyo na pag-aaksaya ng pera yung Dolomite Beach. Kasi palibasa, mga mayayaman niya nakakarating ng Boracay. Ayaw nila pong magkaroon ng malinis na beach sa Maynila na ma-afford ng mga tao dahil libre. Hindi ka lang nga makakaligo pa. Okay. Yung pandemic more and more napakaswerte nga ni BBM talaga, mga kapatid. Swerte talaga. Kay Tatay Digong, sumiklab yung Ukraine Russian war. Kay Tatay Digong, nagputukan lahat ng bulkan. As in lahat. Lahat talaga. Nagputukan lahat ng bulkan.
Merong 4 na bagyo, top 10 ng pinaka-destructive na bagyo. 4 sa top 10, panahon ni Tatay Digong. Sinearch ko eh. Pucha, grabe, sabi ko, pinagdaanan pala namin. Eto, simpleng bagyo lang eh. Simpleng bagyo lang, ganito na eh. Anong gagawin natin? Merong pan-time. Habang pumuputok yung Taal, sinabayan pa ng bagyo. 'Di ba? Yan yun eh. Nagkagera, nagputukan ng mga bulkan at higit sa lahat, may Marawi pa. May Marawi pa pala. At higit sa lahat, ang pinakamalupit sa lahat, buong mundo, pandemic pa. Pero hindi po tayo namomblema sa pambili ng mga bakuna, hindi po tayo namomblema sa ayuda. Halos lahat po ng mga tao nakatanggap po ng ayuda. Ito po pinagtataka ko eh. Doble po yung pinamigay ni Digong na ayuda, doble po ang ayuda na pinamimigay ngayon sa loob lang na 1 taon. Kaya lang kay Tatay Digong, nakikita mo, ano yung problema natin kay Tatay Digong ng pandemya? Walang social distancing dahil ang haba ng pila sa mga ayuda eh. Namigay po ng totoong ayuda, ang problema dun, wala ng social distancing. Napauso po yung ayuda. Pati mayor nagbibigay ng ayuda. Pati governor nagbibigay ng ayuda. Totoo yan. Di ba? Naranasan nyo yan. Kami government employee, hindi kami entitled sa ayuda nung time na yun. Pero yung mga mayor, bibigyan kayo ng bigas, may magbibigay ng itlog. Ang dami pong pinamimigay. Talagang ang mga tao nun, talagang umasa sa ayuda rin. Kasi naka-ano ka eh. Bawal magtrabaho, bawal lumabas. Swerte talaga eh. Wala tayong bagyong gaano malalakas na bagyo ngayon. Eh umulan lang oh. Baha na po sa Kamaynilaan. Nagtataka ko rito pag umuulan po sa Davao, bumaha po sa Davao. Saan na? May mayor ba dyan? Saan? Puta, nagwawala eh. May mayor ba sa Davao? Bakit baha? Pero wala po akong naririnig na nagtatanong pag baha po sa Metro Manila. Wala akong naririnig na may mayor ba sa Quezon City? May mayor ba sa Maynila? May mayor ba? Nakang tinapay. Napaka-unfair ninyo sa Davao. Meron pa pong mga nauso pa yung mga pantry, community pantry. Kasi ang kultura ng mga tao noon, hindi galit ang mga tao. Ang kultura ng mga tao noon, nagka-pandemya tayo, konti lang po yung mga galit noon, konti lang yung mga nagrarally. Eh dito lahat ng tao galit na, gigil na lahat ng tao. Wala kasing katuturan mga pinagkaabalahan nila. Ang pinagkaabalahan nilang lahat, Duterte, pakulong si Duterte, ipa-impeach si Duterte. Tapos pag merong mga sisiraan pa, nakakulong na, sinisiraan pa hanggang ngayon. Kaya wag po kayong magtaka kung bakit kami balik ng balik sa mga Duterte. Bakit ba Duterte kayo ng Duterte? Naranasan po namin yung matinong pamumuno eh. Okay, dito na po tayo sa mga kaso-kaso. Nagtataka naman ako, eto, na-realize ko lang din eh. Si Chua at to si Dilima, masyado silang concern. Saan po sila concern? Concern si Chua at si Dilima kasi masyado daw minamadali ni Ombudsman Martires yung paggalaw ng sinampang reklamo ng congressman. Kayo nagsampa, di ba nagsampa kayo ng kaso? Pag kayo po ang nagkaso, matutuwa po kayo pag minadali. Mabilis yung aksyon. Di po ba?
ay may aksyon agad. Nakakatuwa. Pero hindi po yun yung punto rito eh. Na pinaalala lang po ng isang nag-post. Nabibilisan kayo sa ginawa ng ombudsman, pero hindi kayo kumikibo na isang araw lang in-impeach ng House of Representatives. Walang nabilisan sa isang araw. Nabibilisan sila, kabibigay lang daw po, ilang araw pa lang na naibigay. Ilang araw pa lang na naibigay yung reklamo kay BP Sara o binigyan ng kopya ng committee report ni Chua, umaksyon agad. Baliktad eh. Galit na galit sila at hindi umaaksyon. Pero eto ngayon, usapin ng pabilisan. May bibilis pa ba sa isang araw na impeach ninyo yung Vice President? Wala nang bibilis. Isang araw, in-impeach nyo yung Vice President ng Pilipinas. Umangal ba kayo? Pagpabor sa inyo, gusto nyo mabilis. Pero bakit po sila, kayo na nga nagreklamo, bakit ayaw nyong bilisan? Kasi wala silang ebidensya, sabi ni Chua. Sana daw paabuti ni Martires sa impeachment para makapakinig ng ebidensya si Martires. Oras lang, in-impeach nyo si BP Sara. Wala naman kayong ebidensya. Ikaw, Chua, wala kang ebidensya sa committee report mo. Umangal ba si Amy nung pinasagot sila Torre? Tama, na hindi nyo pinag-usapan, impeach agad, di ba? Wala nagsasabi sa inyo mabilis. Nabibilisan sila kasi pinasasagot si BP Sara. Buti nga yung pinasasagot eh. Kayo walang chance eh. Walang chance na questionin yung sinampan ninyo. Diretso kagad sa Senado. Okay. Dito na po. Sabi na eh. Kahapon tinalakay natin to na pinadidismiss. Yun po ang tugon. Nung nagbirada kami, pinag-uusapan namin yan na last day ngayon. Kahapon, last day ng pagtugon ni BP Sara. Mali ako ng wordings eh. Ang sabi kong hindi pagtugon. Yung pwede niyang hindi isa-isay na tugunan yung mga reklamo sa kanya at ipa-dismiss. O yun nga po yung ginawa ni BP Sara, pinadismiss po. Ngayon, eto na po ang kanilang mga reaksyon nung pinadismiss. Basahin muna natin bago natin perahin para isahan na lang. Okay, 16 lawyers. Idagdag pa. Mga tuta niya sa Senado tapos ipapabasura lang ang impeachment case. Diyan pa lang, alam mo agad na guilty siya. Kahit mga abogado niya, mahirapan na isalba siya sa mga, sa mga kahayupan niya. Guilty daw po si BP Sara dahil pinadidismiss niya yung kaso. 16 ng lawyer. Tapos ang gagawin lang, ipapabasura lang ang impeachment case. Ano yun natin? Tapusin natin lahat para isahan na lang. Ito naman sabi na isa, Duterte, duwag humarap sa korte pero ang tapang magnakaw, magbanta, manira at manakit. Puro lang salita, sobrang takot sa katotohanan. Takot daw si Sara Duterte na humarap sa korte. Matapang lang magsalita pero takot na harapin ang katotohanan. Hindi, no? Ano pa? Para isang sagutan na lang. Akala ko ba ready for bloodbath siya? Nawala yata ang lakas ng loob
at bunganga. Nawala raw ang lakas ng loob ni BP Sara at bunganga. May nalalaman pambunganga. Okay. Isa-isahin natin ha. Duwag daw si Sara Duterte at ayaw humarap. Para saan yung 16 na abogado kung hindi ka naman harap sa korte? Okay. Ayaw humarap sa korte kahit 16 ang abogado. Alam niya kasi guilty siya. Pag nagpasya po yung impeachment court, sinabi ng impeachment court, i-dismiss namin tong kaso, tama si BP Sara. Sino po ang guilty? Si BP Sara ba? Hindi po. Ang guilty ron, ang nireklamo ni BP Sara ganito, fourth impeachment yung isinampa sa akin. Fourth. Sabi ng kampo ng BP Sara, isang beses lang pwedeng magsampa ng impeachment sa impeachable officer sa loob ng 1 taon. So nilalabag ng fourth impeachment yung 1-year ban rule. Ibig sabihin, kung yung first impeachment yung pinirmahan nila, walang problema. 'Di ba? Bakit nagkaroon sila ng problema? Kasi fourth impeachment eh. Hindi nyo po pwedeng magsampa kayo, i-disregard yung 3, tapos yung ika-4, may 1-year ban nga. Diba? Ano sinasabi nyo duwag-duwag? Ano sinasabi nyo? Kayo lumabag sa batas ng pagsasampa ng impeachment. Alam nga, kaya nga may 15 abogado, 16 na abogado para silipin yung mga technicalities eh. Boss, payag ka ba technicalities lang mananalo? Karamihan po ng natatalo sa kaso sa pamamagitan ng technicalities. Kung wala pong mga technicalities involved, bakit pa natin kailangan ng mga abogado? Di magkwentuhan na lang tayo, patamaan na lang. Hindi po. Yung sinasabi niyong technicalities, hindi po mere technicalities yan. Na kulang ng kama, kulang ng tandang panandam. Hindi po ganyan yung technicalities. Sinasabi lang nila na technicalities, pero sa actual, may nilabag silang konstitusyon. Yun po ang pinakamahalaga. 1-year ban. Isang beses nyo lang pwedeng sampahan. Ano yung sinampa nila, binigay nila sa Senado? Fourth impeachment complaint. Doon pa lang eh. Kung ika-4 yan, bakit hindi nakarating yung una, yung ikalawa, ikatlo? Ngayon, nagre-react sila, sinasabihin nila duwag si BP Sara. Ayaw humarap sa korte. Duwag ba yan? Sabi ba ni BP Sara, hindi ako haharap sa korte? Humarap nga siya eh. Bakit? Binigyan siya ng summon. Pinasasagot siya. Within 10 days, unextendable. Hindi. Bawal extend. Bradley, thank you very much sa $499. Bawal mag-extend. Binigyan siya ng 10 araw. Duwag ba siya? Ayaw niya bang humarap? Kung duwag siya, nagtatago siya ngayon. Nagtago ba si BP Sara? Kung duwag siya, nagtatago siya at hindi niya sinagot yung summon. Ano ba ibig sabihin nilang ayaw humarap sa korte? Yan nga yung pagharap sa korte. Sabi ng korte, sagutin mo to. Pag hindi ka humarap sa korte, hindi mo sinagot at nagtago ka. Hindi ba sinagot? Sinagot nga eh. Ayaw nyo ng sagot. Hindi naman pwedeng kayo na nagreklamo, pati sagot ng nireklamo ninyo eh. Pakikialaman nyo pa. Ang sagot niya, dapat i-dismiss itong kaso na to.
dahil lumalabag yung mga nagreklamo sa 1-year ban. Pero sinagot niya naman not guilty siya. Pero i-dismiss to. Oh. Humarap po siya sa korte. Saan niya ba pinasa yung sagot na yun? Sa palengke? Sa impeachment court? Eh, yung mga congressman nga ang hindi sumasagot eh. Korte po yan. Yung pinagdalan. Eh, paano ka pa? Eh, di ka naman pinatatawag. Ang sabi ng korte, sagutin mo to. Sinagot. O, ano pong mali doon? Ano po ang duwag doon? Takot kayo dahil pwedeng ma-dismiss. Ang dami yung mga pinagsasabi. Yun yung problema, ang ingay-ingay. May sarili pa kayong mga press con kayo araw-araw. Meron pa kayong spokes. Tahimik lang yung Duterte camp. Sinabi lang ng Duterte camp, eto yung mga abogado namin. Tuloy ang kaso. Eto abogado namin. So, tuloy. Hindi sila umatras. Nung ika-10 araw na kinakailangan nila sumagot. At ang sinagot, i-dismiss yan dahil lumalabag sila sa konstitusyon. Dami nyo sinabi. Tatawid ba ito sa 20th Congress? Ito ba ay dapat daming pinag-usapan, no? Ang ingay. Ang ingay. Alam nyo, ang kasabihan, tama eh. Ang latang mababaw, maingay. Shortcut eh. Ang ilog na mababaw, maingay. Pero ang ilog na malalim, malalim. Ang ilog na malalim, tahimik. Dito po, ang ingay. Ano kayo? Sasabihin sa impeachment court. Ba't ayaw nyo pa mag-convene? Forthwith. Forthwith. Daming pinagsabi yung mga paglabag sa batas. Wala ka naririnig sa kampo ni BP Sara eh. Sinabi lang, eto kami, mga magagaling kami. Oh, kinabahan lang sila. Pero tuloy pa rin niya. Tatawid dyan kasi nasimulan na. Yung pagsamon, pagtanggap na, bira ng bira. Nung sinagot po sila na ipa-dismiss yung kaso dahil may mali kayong ginawa, tahimik ngayon. Asan na yung mga press con nyo para sagutin to? Niloloko ko lang kayo. Ang latang malalim. Ang latang mababaw na yun. Ayun po yun. Real talk po. Ni-real talk po sila. Yung pagtahimik ng kampo ng magagaling na abogado, yayariin pala kayo ng gano'n. Isang sentence lang. Dismiss ang kaso.